ay nakaupo diyan. So, alam ko po, maraming mga bagay, possible ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Pero ngayon, ikaw ay nakaupo, patunay po yan, pinagtagumpay ka ni Lord. Magsabi ng amen ang mga pinagtagumpay ni Lord. Amen. So, I know, kabi-kabila po yung warfare natin para tayo po ipatigilin ng kaaway. Pero ito po yung good news kapag tayo po ay nag-yield or dumepende kay Lord. Yung warfare, ito turn yan into victory at dadalhin tayo ni Lord sa next level ng ating faith. So ngayon po ay last day ng August. No, bukas, sisilip na si Jose Marichan. Sumisilip na siya kanina, kahapon sa ating mga feed. Ibig sabihin nun, nasa season na naman po tayo na palapit na po ang Pasko. Yung panahon nagbabago, yung temperature ng paligid. At actually, marami pong mga nangyayari din sa mga Kristiyano sa mga season po na ito. Pero ako po'y naniniwala, ikaw ay mananagumpay. Amen. So, yung panahon po sa Lipa, nagsasimula na pong maglamigan. Nararamdaman niyo po ba? Paggabi parang, wow, August pa lang, parang bume-bare months na dito sa Lipa. So, panahon lang po ang lalamig, hindi ikaw. Amen. Sabi mo sa sarili mo, panahon lang ang lalamig. Hindi ako. So, yan po ang ating babantayan. So, kung ang mga reporter po nagbabantay sa mga manakanakang pag-ulan, pagbugso, pagkidlat, tayo po mga mananampalataya, tinatawagan din po tayong magbantay. Sabi mo nga sa katawa mo, magbantay tayo. Bakit? Kasi kung hindi po tayo magbabantay, tayo po ay pipiliting hilahin ng kaaway. So, last week po, pinag-usapan nyo po dito, actually, na-miss po namin kayo. So, sana kami din po na-miss nyo. Tama si Aya eh. So, pinag-usapan nyo po dito kung paano mamuhay ng todo para sa Panginoon. Na-bless po ba tayo sa usapan last week? Amen. So, the week before that, we talked about to die is gain mindset. Alam niyo po, ang totohanan, kung ikaw ay walang to die is gain mindset, imposible po yung to live is Christ na mindset. Maraming Kristiyano, sinasabi nila, Lord, willing po akong mamatay para sa iyo. Pero hindi mo nga magawang mamuhay para sa Diyos. Diba? So it's a prank na mamamatay ka para sa Diyos kasi kung sobrang mahal mo ang iyong buhay. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, napakahalaga po na tayo ay maging willing or maging excited sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi pag tayo po'y excited doon, sabi nga po natin nung pinag-usapan natin 2 weeks ago, ay itotodo mo yung pamumuhay mo dito sa mundong ito. Gagawin mo yung the best. Sabihin mo nga, the best. Last week po, kami po ay nasa Bulacan. No? So, nakaka-bless po na makita po yung mga news set po ng kabataan nyo na mga kasama namin. Doon po sa isang groupings na nangyari last Sunday, doon po sa Norsagaray, Bulacan, ako po ay natuwa kasi siguro 3 or 4, 2 10 years old tapos 2 11 years old kasama po doon sa group ko. Sabi nung isang 10 years old ay, nung ang tanong sa kanila ay, ano ang struggle mo sa pagdi-disciple? Ganyan. Sabi nung 10 years old, sino dito 10 years old? Meron po ba? Meron. Si Vinice, 10 years old? 8. So, 2 years old na lang. 2 years na lang. So, meron pong 10 years old na bata, sabi niya, yung struggle ko po sa pagdi-disciple kasi nag-share po ako sa classmates ko, tapos natuwa po sila. Ngayon, inaantay po nila ako weekly kasi sabi nila sa akin na gawin natin to every week. Ganyan. Sabi niya, yung struggle niya daw ay umalis sa kanyang comfort zone para i-meet sila every week. Kasi kailangan niya, hindi komportable yun. Imagine, 10 years old po yung nagsasalita. Tapos yung isa naman po, 11 years old, sabi niya, nag-share siya ng gospel sa kanyang classmates, tinawanan siya nung una. Tinry niya daw ulit, tapos nung pangalawa niya nang try, nag-surrender ng buhay yung classmates na kay Lord. 11 years old po yun. Yung isa naman umiiyak kasi nireject siya ng classmates na tinatawanan siya, pero nag-share pa din siya ng gospel sa classmates na. Hello, 11 years old po yun. Tanong mo sa katabi mo, ilang taon ka na? 111 years na yung katabi mo. Hindi mo nag-share ng gospel. So,
Nakakatuwa po. Ngayon, mas na-realize ko po nung kaling po kaming camp, grabe, papalapit po talaga ng papalapit ang araw ng pagbabalik ni Lord kasi nire-raise up niya po kahit po yung mga batang musmus. At alam niyo po, tayo pong lahat ay tinatawag ni Lord habang lumalapit ang kanyang pagbabalik. Tinatawag po tayo ng Diyos na mamuhay para sa Kanya. At tulad po ng sinabi ko po sa inyo, binasa po nating verse last 2 weeks ago, Philippians 1:21. Ano pong sabi sa verse na yon? For me, to live is Christ and to die is gain. Sabi po niya, sige, sauluhin niyo po yung verse na yun. Okay lang po ba sabay-sabay tayo para mayroong bagong memory verse? English version. 1, 2, 3. For me, to live is Christ and to die is gain. Isa pa po. Maiksi lang po yun. 1, 2, 3. For me, to live is Christ and to die is gain. Uulitin ko po yung sinabi ko sa inyo kanina, imposible yung to live is Christ hanggat hindi mo nakikita na to die is gain. Hanggat hindi po pakinabang ang kita mo sa kamatayan, hindi ka mamumuhay para kay Kristo. Ngayon, ito po yung promise na gusto ko pong panghawakan ninyo. Ang pangako po ng Diyos, hindi lamang po hanggang sa buhay na ito. Ang pangako po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hanggang sa susunod na buhay. Tingnan niyo po yung sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:19. Sige nga po, open your Bible, 1 Corinthians 15, verse 19. Sabi po dito ni Apostol Pablo, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, ibig sabihin po, kung umaasa ka lang kay Kristo para sa kakainin mo bawat araw, para sa blessing, yung declaration po kanina, I claim it in the name of Jesus. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, kung para dyan ka lang umaasa, para sa magandang buhay, kaway-kaway sa naniniwala na kaya siyang bigyan ng Panginoon ng maayos na buhay. Kung para dyan ka lang daw umaasa sa pagpapala, maganda po lahat ng yan. Ako po'y naniniwala, kayang-kaya yan ni Lord gawin sa buhay mo. Kinakanta nga dati po sa giving, di ba, ni Vinice, ano pong kinakanta niya? Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Sino naniniwala po doon? Amen. Kayang-kaya po yun ni Lord. Pero sabi po ni Apostol Pablo dito, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo para sa pagkain, para sa pagpapala, para sa magandang buhay. Sa lahat ng mga tao, ano pong sabi sa inyong Bible? Tayo ang pinaka-kawawa. Ibig sabihin, kung yan lang ang inaasahan mo sa Panginoon, kaya ka nagsiserve, pinakakawawa kang tao kasi ang totoo po, hindi lang hanggang dyan ang pangako ng Diyos. Alam niyo po kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na ikaw na yung pinakakawawa? Kasi yung mga tao sa mundo, yan din po ang inaasahan nila, kaya sila nagsisikap. Pero ang totoo po, wala silang buhay na walang hanggan dahil wala ang Panginoong Hesus sa puso nila. Pero ikaw, umaasa ka kay Kristo para sa pagpapala, naghihirap ka bawat araw, nagtatrabaho, nagsisikap, maganda po lahat ng bagay na yan. Pero kung hanggang dyan lang ang inaasahan mo, ang totoo po, mas lamang ang mundo sa'yo. Kasi yung mundo, mas magaling po sila sa ating gumawa ng pera. Yung mundo, mas marami po silang diskarte. Kung hindi po kayo naniniwala, kita nyo po yung issues ng nakaraan sa government, sa DPWH, sa pagpapagawa ng mga flood control at ng kalsada, ng mga projects. Kita nyo po, kung gawaan lang at gawaan ng pera, mas magaling po ang mundo kaysa sa atin kasi mas marami po silang paraan. Ngayon, ang problema, tayong mga Kristiyano, iniisip ng maraming Kristiyano, ang dami namang bawal, hindi ko pwedeng gawin to, hindi ko pwedeng gawin to. Ngayon, iniisip mo ang daming restrictions kasi pag ginawa ko yung mga bagay na ito, kinakalaban ko ang Diyos or mag-open ako ng door sa kaaway. Imagine mo, nagpakahirap ka sa mundong ito para lamang sa present life. Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ang pinakakawawang tao kung hanggang dito lang tayo umaasa. Pero ang good news, yung pangako sa iyo ng Diyos, hindi lang hanggang dito sa buhay na ito. Ang pangako sa iyo ng Diyos ay hanggang sa susunod na buhay.
Kasi ang totoo po, yung mga tao maaaring napagpala sila or marami silang pera sa panahon na ito, pero kung matapos ang buhay nila na wala po ang Panginoong Hesus sa puso nila, sabi ng Bible, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat sa mundong ito, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ibig sabihin, sabi mo sa kate mo, lamang ka. Bakit ka lamang? Kasi pinangakuan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya, again, ang gusto ko pong bigyang diin ngayong oras na ito, nais ng Panginoon na tayo ay mamuhay para sa Kanya. So, 4 na bagay po that I want to share with you about living for Christ. 4 truth about living for Christ. So, pag-usapan po natin ngayong oras na ito, the secret to living for Christ. O ang sikreto para makapamuhay tayo para sa Panginoon. Sino po dito handa kang mamuhay para kay Kristo? Ito po yung 4 na sikreto if gusto nyo po yung mangyari. Again, if you are not willing to live for Christ, of course, ikaw ay mamumuhay para sa mundo, para kay Satanas. Pero kung magdedesisyon ka to live for Christ, I believe, yung sinabi po ng Panginoon na pangako, ang pagpapalay susunod sa buhay mo, mangyayari po yun. So, una pong katotohanan, living for Jesus begins, masakit po ito, when you stop living for money. So point number 1 pa lamang po, gusto ko na po kayong saktan. Living for Jesus begins when you stop living for money. Alam niyo po ba ang totoo? Imposible pong mamuhay ka para sa Panginoon at para sa pera ng sabay. Sinasabi ko po ito hindi para sabihing masama po ang pera. Sino po naniniwala ang pera ay hindi masama? Amen. Hindi po yun masama. Ang sabi po ng Bible, ang masama ay pagmamahal or pag-ibig sa pera. So, ngayon, ano po ang pinupunto natin dito? Ang pinupunto po natin, hindi po masama ang pera, pero ang ayaw ng Diyos, mahalin natin ang pera. Dahil ang sabi po sa Bible, it is impossible to serve God and money. Kung inyo pong bubuksan ng inyong mga Bible, Mateo 6:24. Sige po, sabay-sabay po nating buksan para inyo pong makita. Mateo 6:24. Sabi po dito ni Jesus, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon ng sabay, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at ano sabi po sa inyo? Sa kayamanan. Sa English version po, sabi po dito, you cannot serve God and mammon. Sino po dito, favorite mo yung mammon? Mammon lang po yung alam natin na tinapay. Yung mammon po na tinutukoy dito, isa po siyang Diyos-Diyosa ng pera nung panahon po ng Biblia. So pag sinabi po nilang mammon, si mammon po ay pinaglilingkuran nila para sila po ay yumaman. So sinasamba po nila yung Diyos-Diyosa na yan. Kaya meron pong spirit of mammon. Actually, kung ikaw, isa po sa senyales that you have the spirit of mammon, you work for money, nagsastruggle ka sa kahirapan palagi, at laging may pumipigil sa pagpapala sa buhay mo. Senyales po yan that there are curses of mammon in your life. Ngayon, ang sabi po dito, hindi ka pwedeng maglingkod kay Mammon at kay Lord ng sabay. Bakit? Kamumuhian mo isa, paglilingkuran mo ang isa. Alam niyo po ang totoo, marami pong taong nahihirapang maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi mahal po nila ang kayamanan. Nung lumabas po yung issue regarding po sa DPWH, yung mga contractor na mapapanood po natin online, hindi ko na po i-mention yung name nila kasi for sure kilala nyo na po sila. Ngayon, habang ako po nanonood nung video po na yon, nung interview, doon ko po na-realize, pinag-usapan namin mag-asawa, grabe no, ito pala yung sinasabi ni Lord na ang hirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi mahirap pong pag naka-encounter sa Panginoon, sabihin natin, yung mga nangorap po na yon. Tingin nyo po, ano po yung mga need nilang i-surrender? Pera, yung kayamanan, yung mga galing po sa kasamaan. Naalala niyo po si Zaccheo? Nung nakilala niya si Lord, hindi naman hiningi yun ni Lord, pero sinabi niya, Panginoon, kung ako po ay may nadaya, ibabalik ko po ito sa kanila at ibabalik ko pa ng 4 na beses. Ibig sabihin, kung galing lahat sa pandaraya yung ari-arian na yon, ano po ang dapat nilang i-surrender?
lahat yung ari-arian na yun bilang parte ng kanilang repentance. Tingin nyo po, madali po ba yun? Hindi. Trabaho nga lang po. Di ba? Pinagpapalit natin si Lord sa trabaho or sa kabuhayan or sa kakaunti na atin pong kikitain. Kung yung kakaunti, pinagpapalit na po agad natin si Lord, paano pa po yung malaki? Ngayon, doon ko po na-realize yung heaviness ng sinabi ni Lord na napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Meron po tayong first timer. Let's all welcome si Baby Akito. Wow. Welcome. Sabihin niyo kay Baby Akito, welcome sa Revival Hub. Yan. So, first time ni Baby dito. So, again, dun ko po na-realize while watching yung interview, very eye-opening for me yung sinabi ni Jesus na napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Ngayon, hindi po natin ito sinasabi dahil masamang yumaman. Hindi po. Hindi po masamang yumaman. Hindi po masama ang kayamanan. Kung ikaw, nananampalataya kang payayamanin ka ni Lord, kayang ibigay sa'yo ni Lord, bibigay niya talaga yan as long as kalooban niya at alam niyang hindi ka mapapalayo sa Kanya. Pero, ang point, kung minamahal mo ang pera, ngayon pa lang, 50 pesos pa lang, hirap na hirap ka na bitawan. Masama ang loob mo. Paano pag naging 50 mil na yan? Paano kapag naging 50 million na po yan at 50 billion? Tingin nyo po, madali po bang bitawan? Napakahirap. I-times nyo po sa million yung 50 na yon. Ganon, 1 million times din pong mahirap bitawan yun kung hirap na hirap ka ng bitawan yung 50. Ngayon, yun po ang nagpapakita sa atin ng pagmamahal po natin sa pera, kung gaano kahigpit ang yakap mo sa pera. Di ba, minsan ganun yung sukatan natin, ang higpit ng yakap ng asawa ko sa akin. Parang iniisip mo, yan yung katumbas ng love sa'yo ng asawa mo. Alam niyo po, sometimes, ganun po natin pinapakita kung gaano kahigpit ang hawak natin sa pera. Nagpapakita kung gaano natin ito kamahal. Kaya nga po ang test, sabi nga po nila, may kasabihan, hindi ka pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. So, parte po talaga ng pagmamahal natin kay Lord ay pagbibigay po natin sa Kanya ng mga hinihingi niya po sa atin. At ang nais po ni Lord, sabi po sa 1 Timothy 6:10, for the love of money, ito po yung na-quote nating verse kanina, is the root of all kinds of evil. Sabi po ni Lord dito, sabi po ni Apostle Paul kay Timothy, ang root ng lahat ng kasamaan ay ang pagmamahal sa pera. Kaya nga po ang pangako po ng Panginoon, inassure niya po yung kanyang disciples sa Matthew 6:33. Alam ko po, memory verse po ito ng marami sa atin. Ano pong sabi doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami po mga tao, Kristiyano, kiniklaim po yung promise na ito na all these things shall be added unto me. Pera, sasakyan, bahay, mga ari-arian. Those things are not bad. Pero kung yun ang hinahabol mo at hindi yung seek first the kingdom of God, huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon hingal ka na sa paghabol, hindi mo maabutan ng kayamanan. Bakit kasi po, ng totoo, hindi natin yan kailanman maaabutan bilang tayo'y Kristiyano kasi hindi na po yan ang ating hinahabol. Ang sabi po ng Panginoon, ako ang habulin mo, ang aking kaharian, ang aking katwiran, ako ang magdadagdag niyan sa'yo. Sino po dito naranasan mo na out of nowhere dinagdagan ka ni Lord ng provision kahit may time di mo naman hinihingi? Naranasan nyo na po yun? Di ba? Parang, grabe Lord, grabe ka naman mag-bless. Parang hindi ko naisip kailangan ko pala ito. Tapos dahil alam mong may pangangailangan, pinadala mo yung bagay na ito. Yan po ay patunay sa iyo ni Lord. Alam niyo po kung bakit pinaranas yan sa iyo ni Lord? Para ipakita sa iyo, anak, hindi mo kailangan habulin yung kayamanan. Sino po dito naranasan mo nang humabol sa kayamanan tapos hingal na hingal ka na hindi mo maabutan? Nakaranas po tayo niyan. Kung hindi ka aminado, ako po'y nakaranas niyan. Nung panahon po na bago po ako mag-fully commit kay Lord, tinry ko po talaga lahat. Pandemic yun, bumili ako ng piso wifi, nagpakabit kami ng wifi para mag-business, nag-printing business po kami, nag-try po ako mag-apply online. Meron po talaga ako mga na-applyan. Pero mga isang beses lang ako sa sweldo, wala na ulit magiging client. So parang iniisip ko nun, Lord, grabe, nagiging katiwala ako mabuti ng
oras na binigay mo sa akin ng talento. Pero bakit wala lahat ng pasukin ko parang malulugi. Lahat ng try kong gawin hindi talaga. Iniisip ko noon, Lord, ba't yung churchmate ko na yun, or Kristiyano na yun, or yung kakilala ko na yun, grabe mo sila i-bless. Ba't ako tinatry ko naman pero hindi? Personally po, subok ko yun. Subok ko na pong humabol sa kayamanan. Matulin po talaga. Hindi lamang po 120 kilometers per hour ang takbo ng kayamanan pag hinabol mo. 200 po, hindi pa po yun, mahina pa po yun. 200 kph. So ang point, hindi po natin maabutan ng kayamanan kapag yan po ang pilit mong hinabol. At ang totoo po, magiging hadlang yan para hindi mo mapaglingkuran ng buo ang Panginoon. Kasi ang kayamanan po ay nakaka-addict. Sino po naniniwala nakaka-addict ang kayamanan? Kaya nga po, yung mga, di ba, inisip natin, grabe yung mga anong yun, ang sasama naman nila na grabe naman sila kagahaman. Kasi ganito yung mga kinulimbat nila. Ganito yung mga nakurap nila. Samantalang kami, ganito naghihirap. Ang hindi mo alam, nung ikaw yung may ganyang din pera, adik na adik ka din, kahit maliit na version. Ang point, pag lumaki yan, same naman yan ang addiction. Kaya ang hinihingi po ng Panginoon, habang ikaw ay hindi pa napapagpala, maging mabuti kang katiwala ng ibinibigay niya at huwag mong habulin yung pera. Kasi ang totoo po, maa-addict po tayo at maa-addict dyan hanggang sa makita mo, ma-expose ni Lord na yun pala talagang hinahabol mo. Pansinin niyo po, kapag dumating ang malaking provision ng Panginoon, nagtatagal po ba ang provision ni Lord sa iyo? Matagal po ba ang buhay ng pera sa atin? So, swelduhan po ata ngayon or kahapon ng mga empleyado. May natira pa po ba? May natira pa po ba sa mga dumating sa atin? Patunay po 'yan na yung pera napakabilis po niyan. Hindi ka pwedeng mag-spend ng time ibuhos ang buhay mo para habulin 'yan. Kaya po maraming Kristiyano ang miserable. Kasi may magta-testify sa church, binless ako ni Lord, nagbigay ako, tapos grabe yung pagpapala ni Lord. Tapos titingin ka sa buhay mo, hala, ano nangyari sa buhay ko? Nagbibigay din naman ako. Scam talaga yung mga sinasabi na yan, yung testify na yan. Alam niyo po kung bakit kami miserable? Kasi pilit ka pa din umahabol sa kayamanan. When in fact, pangako sa'yo ni Lord, ay kayamanan or provision ang hahabol sa'yo kapag inuna mo siya. Tingnan niyo po yung sabi ni Lord sa mga disciples, Matthew 10 verse 9. Pangako niya po ito, nung sinend out niya yung disciples, mga tagasunod niya, magsabi po ng amen ang tagasunod ni Jesus. Ito po yung sinabi niya sa mga tagasunod niya nung ipapadala niya. Sa Mateo 10 verse 9, huwag kayong magdala ng ginto o pilak. Magsabi ng amen ang may ginto at pilak. Wala nag-amen. O tanso sa inyong mga lalagyan ng pera. Ang pinopoint po nito, hindi talaga, sa panahon natin ngayon, pera po ito, hindi po ito talaga ginto at pilak. Kasi nung time po na yon, wala pa pong pera as we have ngayon na mga papel. May mga coins naman nun, pero ginto at pilak din po yon. Ngayon, sabi po ni Lord dito, huwag kayong magdala. Actually, sa English version, sabi po ni Jesus, provide neither gold nor silver. Sabihin mo nga, provide neither gold nor silver. Sinasabi dito ni Lord, huwag kang mag-provide para sa iyong sarili. Kasi, sinasabi ng Panginoon, ako ang magpo-provide para sa iyo. Alam niyo po ang totoo, kung ikaw gusto mong magpakahirap para mag-provide para sa iyong pangangailangan, pagbibigyan ka naman ni Lord. Tingin niyo po ba makikipaglabanan sa iyo si Lord? Na sinabi mo, Lord, akong bahala sa buhay ko. Tingin niyo pa sabihin ni Lord, hindi anak, huwag ka nang mag-abala, ako na, ikaw naman. Hindi ipipilit ni Lord ang kanyang sarili. Kung gusto mong magpakahirap para sa buhay mo, para sa mga pagpapala, hindi ka pipigilan ni Lord. Pero ito po ang totoo, magpapakahirap ka, yun na nga, mananatili ka sa kahirapan kasi ikaw nagpapakahirap sa sarili mo. Pero kapag ikaw nagtiwala sa Panginoon na Lord, ikaw ang provider ko, of course, gagawin natin yung part natin, magtatrabaho ka pa din, magnenegosyo ka pa din, mag-aaral ka pa din sa mga estudyante. Pero yung pagtitiwala mo na sa Panginoon at mamumuhay ka para sa Kanya, ang totoo po, magugulat ka na lang. Kasi yung pagpapalang kayang gawin mo para sa sarili mo, mas malaki po ang pagpapalang kayang ibigay ng Panginoon. And na-realize ko po yun in my life, ganun pala talaga ang Panginoon. Hindi mo kayang tumbasan yung kaya niyang ibigay. Yung kaya mong gawin, katiting. Pero pag galing kay Lord, iba po talaga mag-bless ang Panginoon. So ang point po,
Living for Jesus begins when you stop living for money. Imposible po talaga na makapamuhay ka para sa Panginoon hanggat namumuhay ka para sa kayamanan or sa pera. Ngayon, tingin nyo po, sino mas malaking mag-provide? Ikaw o si Lord? Ba't pinipilit mo pa din yung sarili mo na ikaw ang mag-provide para sa'yo? Sino po dito gusto mong maging provider, may si Lord? Amen. So if you want that, sabi ng Panginoon, seek my kingdom first. Ako yung unahin mo, mamuhay ka para sa akin, at ako ang bahala magpala sa'yo. Ngayon, again, hindi po ito scam kasi ikaw may sarili ka ng testimony. Alalahanin mo lang ngayon kung paano nag-provide sa'yo si Lord na hindi mo kayang tumbasan. Yung pagpapala na kinagulat mo, alalahanin mo yun ngayon. Tulungan mo ang sarili mo para magtiwala ka muli sa Kanya. Kasi some of you, naranasan mo naman nung una, pero dahil hindi mo na naranasan, ako na nga bahala, Lord. Ayaw mo naman akong tulungan. Ako na lang ang magsisikap ng sarili ko. Kulang po sa pagtitiwala kapag ganon. So, alam niyo po ang pera, tool lang po. Sabi mo nga, tool. Money is just a tool. At ito po yung totoo. Kapag hindi gamit ang tingin mo sa pera, ikaw ang gagamitin ng pera. Magugulat ka na lang na kinokontrol na ako ng pera. Ako na yung pinapalayo sa Panginoon. Sa halip na magamit ko to para makalapit ako kay Lord, ginagamit na ako ng pera para mapalayo ako sa Kanya. Sa halip na magamit mo yan para mapalapit ang mga tao sa Panginoon, ginagamit ka ngayon ng pera para ikaw ang mapalayo sa Kanya. Alam niyo po, walang matalinong tao na titingnan po ang pera bilang goal. Sa halip, ang matalino pong tao, titingnan po yung pera bilang isang tool. Sabihin mo nga ulit, tool. Meron po bang matalinong mekaniko na ang goal lang niya kaya siya naging mekaniko ay para makabili ng magandang tools? Meron po akong narinig na mga ganyan. Pangarap ko makabili ng magandang tools, which is maganda po siya. Pero ang goal ng isang mekaniko kung bakit siya bibili ng magandang tools ay para makapaggawa ng mabilis, ng mas madali. Hindi goal ng isang chef, nakaring na po ba kayo ng chef, na ako ang pangarap ko lang talaga sa buhay, makabili ng napakagandang kutsilyo at sangkalan. Meron po bang ganun? Wala, hindi po yun yung goal ng isang chef. Ang goal po ng chef, kaya siya bibili ng magandang sangkalan at magandang kutsilyo ay para magamit, para mapabilis at mapadali ang kanyang pagluluto. Diba sa mga nanay na narito, nangangarap ka minsan na gusto ko makabili ng magandang lutuan, magandang gas stove, or yung matic, or ganito. Hindi para lang, dahil pangarap mo lang yon, ang gusto mo mapadali yung buhay, yung pagluluto. Kung ikaw naglalaba ka, hirap na hirap kang maglaba, nangangarap ka ng matic na washing machine. Hindi naman para lang magkaroon ng washing machine. May mga tao nangangarap ng washing machine para maging badge nila. Like, nakapag-ipon ako, nakapagpundar ako ng washing machine. May mga ganon. Pero kung ikaw gusto mong umayos ang iyong buhay, ang pangarap mo, magkaroon ng washing machine para dumali ang paglalaba mo. Kung laging maulan, gusto mo yung tuyo na paglabas. Amen. So para mapadali yung mapadali yung paglalaba mo, hindi para magkaroon ng badge na ipopost ko ito sa Facebook, meron akong panibagong achievement. Hindi ganon, kundi gusto mo mapadali yung buhay. Alam niyo po yung pera, may mga tao goal nila makaipon ng maraming pera. Ang goal nila, gusto ko to, marami akong ipon, marami akong hawak. Pero ang totoo po, kung goal mo ang pera, dyan ka lalaglag sa pananampalataya. Kasi ang pera po hindi goal. It should not be the goal, it should be a tool. Sabihin mo nga ulit, tool. Kasi ang tool po, gagamitin lang natin para mapadali yung buhay po natin sa mundong ito sa pagsaserve sa Panginoon, paggawa ng kanyang kalooban. Kasi sino po dito, alam mo, hindi libre ang mga bagay sa mundong ito. Libreng mag-preach ng gospel, pero hindi libreng mamasahe pagpunta dun sa pagpipreachan mo. Libreng mag-share ng mga bagay na ikalalago ng iyong disciples, pero hindi libre yung kakainin nyo kapag kayo ay nag-meet together. So may bayad po ang lahat, kaya ang goal ni Lord, mag-provide siya para sa iyo para mapadali ang ginagawa mo para sa Kanya. Ngayon kung sinasabi mo, Lord, provide ka para sa akin ng mga bagay na ito, ng mga bagay na ito. Pag tinanong ka ni Lord, saan mo gagamitin yan? May sasagot ka ba? Lord, pambibili ko, bakit ba? Diba? So yung pera po, dumarating yan, hindi para lang sa wala. Dumarating yan bilang provision ng Panginoon. Kaya pansinin nyo po, nung ang sipag-sipag mo sa paglilingkod kay Lord, dumarating lang yung provision out of nowhere. Amen. Nung
Pero nung panahon na nawala na, tinamad ka na din, parang yung blessing tinamad din. Naranasan niyo po ba yun minsan, tinatamad din yung pagpapala na lumapit sa'yo? Samantalang nung dati, parang wala akong pakialam sa work na yan. Wala akong pakialam business na yan, iwanan yan kung iwanan. Si Lord ang bahala dyan. Grabe yung blessing humahabol sa'yo. Na iniisip mo, ano bang meron sa akin? Ba't niyo ako hinahabol? Sa blessing. Huwag niyo ako masyadong habulin. Alam niyo kung ano yung meron sa'yo, kung ba't kayo hinahabol ng pagpapala? Kasi namumuhay ka para sa nagpapala. Pero pag hindi na para sa nagpapala ka namumuhay, pansinin mo yung pagpapala, tumatakbo palayo sa'yo. Naligo naman ako today, ba't walang dumarating na blessing? Parang bahong-baho sa'yo ngayon yung pera. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag ayaw mo kay Lord, mababahuan talaga sa'yo yung pagpapala. Pero kapag na kay Lord ka, yung blessing bangong-bango sa'yo. Kasi grabe, hinahabol mo yung totoong mabango ang Diyos na buhay. No, kasi kaya ka hinahabol ng mga provision na yon. Ngayon, personally po, naisip ko dati, dahil yung work ko po ay sa media, na yung mga ka-work ko, meron silang mga camera, iniisip ko, lagi ko narinig sa kanila, goal ko makabili nito, Sony A3, A7, mga ganyan. Iniisip ko, ba't nila goal yun? Like, bakit nila ginugusto yung mga camera? Hindi ako makarelate, though meron din po akong kamerang akin. Kasi ang iniisip ko, kailangan ko munang ma-maximize to. Sa magkaroon ako ng mamahaling camera, hindi ko naman to kayang i-maximize yung camera na meron ako. Para iniisip ko, nonsense. Una, dahil hindi ko naman naiintindihan yung mga complex na camera. Pangalawa, ang dami ko pang hindi alam sa kamerang meron ako para naising ko yung mas magandang camera. Ang point po, personally, hindi ko goal makabili ng tool na yon. Ang kailangan ko, gamitin ko yung tool na meron ako ngayon para pag kailangan ko ng mas magandang tool, ibibigay yun ni Lord sa akin. Alam niyo po, maraming tao gusto magkaroon ng 50,000 pero yung 50 hindi magamit para sa Panginoon. Mag-church ako, si 50 ng aking pera, ako yung mamamasahe pa, bagus magbibigay pa ako. Ay siya, hindi na ako pupunta ng church ngayon kasi maubos ang 50 ko. Or iniisip mo, ipapamasahe ko para sa street preaching or gagastos ako ng gayon, ng garne. 50 pesos, kung yung 50 pesos hindi mo magamit para kay Lord, ang totoo po pagdating ng 50 mil, hindi mo rin yan alam kung paano gagamitin. Kaya pansinin nyo po, dumating yung 50 mil, nasaan na ngayon? Bye-bye. Wala na, kasi hindi mo alam paano siya steward. Same po nung camera na kinakwento ko po sa inyo kanina. Hindi ko naman alam gamitin yung maliit, yung medyo simple, yung basic. Paano ko nanaisin yung mas komplikado? Alam niyo po, maraming tao namumuhay na miserable. Hindi lang tao, mga Kristiyano. Namumuhay ng miserable kasi gusto lang nila tong maraming zero na account, na amount sa bangko. Pero hindi naman nila alam paano gamitin. Uulitin ko po, kung ang 1,000 hindi mo kayang gamitin para sa Panginoon, paano ka bibigyan ng Panginoon ng 1,000, 1,000? Magkano pong 1,000, 1,000? 1 million. Kung yung 1,000 hindi mo magamit, paano pa darating yung 1,000, 1,000? So ang point, we must learn to be faithful. Huwag pong pera ang ating habulin. Habulin po natin si Lord, gawin nating pagpapala yung paglilingkod sa Kanya, magugulat ka na lang, magigising ka isang araw, yung pagpapala dumarating sa'yo out of nowhere. Hindi kayang ibigay po yun ni Lord hanggat ang puso mo nasa blessing. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, lalayo ka sa Kanya pag dumating yung pagpapala na yun. Hindi ko po alam kung nabasa nyo sa Bible, sabi po ni David or nung salmista, Panginoon, wag mo akong pahirap, wag mo akong payamanin kasi baka mapalayo ako sa inyo. Pero wag mo din akong pahirapan kasi baka maisumpa kita or baka something like that. May verse po na gano'n na sinabi nung salmista na, Lord, wag mo ibigay yung blessing na to kasi mapapalayo lang niyan ako sa inyo. Alam niyo po ang totoo, marami po sa atin gano'n. Na hindi ka ma-bless ni Lord, bakit? Kasi nasa blessing pa din ang puso mo. Pero pag nawala sa blessing ang puso mo, kundi nasa blesser na magugulat ka, nag-uumapaw lang yung pagpapala bigla. Hindi ko alam kung may ganun kang testimony, pero sigurado po ako, majority sa inyo may ganoon. Alalahanin mo yung panahon na grabe kang i-bless ni Lord. Kung iisipin mo, anong estado ko nun kay Lord? Ano yung ginagawa kong pagsiserve sa Kanya? Kung aalalahanin mo yun, yung dumarating lang yung blessing, yun yung panahon na maapoy ka, panahon na wala ka ng pakialam sa kayamanan, kaya bigla na lang dumarating yung pagpapala. Alam niyo po, subok po yan. Sabi mo sa kanila mo, subok mo na yan. Kaya hindi ko po kayo kailangan kumbinsihin kasi kayo po yung nakakaalam niyan. Ang totoo po, ito po yung realidad.
ang lahat sa mundo pong ito, hindi naman talaga pag-aari pa ng Panginoon. Ang mga kayamanan po, kaharian ng mundong ito, nasa kamay pa po ng kaaway ngayon. Bakit? Kasi hindi pa po siya tinatapon sa kailaliman. Paano ko po ito nasabi? Buksan niyo po ang inyong mga Bible, Mateo 4:8-10. Mateo 4:8-10. Una po, tinempo si Jesus nung siya po'y nag-fasting sa tinapay kasi tinapay po yung kailangan niya. Pangalawa, tinempo siya na patalunin sa taas ng templo. Pangatlo, ito po yung temptation ni Jesus. Ayaw mo yung lahat ng yan ito ang alam kong effective sa mga tao. Si Satan, parang isip natin, ang hangal naman kasi si Jesus yun, di naman niya matatempt yun. Kala niya ba matatempt niya yun? Pero alam niyo po, alam ni Satan, si Jesus nasa katawang tao. Kaya may chance na matempt si Jesus. Kaya tinry niya pa din, kahit alam niyang anak ng Diyos. Alam niyo po kung paano niya tinempt si Jesus? Sa huling pagkakataon, alam po natin, pag pinanghuli yung isang weapon, pinakamahina po ba yun o pinakamalakas? Pinakamalakas. Saka mo ipantitira yung pinakamalakas mong nuclear weapon, di ba? Kung ikaw may nuclear, sa dulo ng digmaan. Hindi mo yan pang-uuna. Si Satan po, ito po yung pinanghuli niya. Sabi niya po kay Jesus, dinala niya sa pinakamataas na bundok sa verse 8. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Pinakita United States of America, pinakita yung AI world, yung mga robots, pinakita yung United Kingdom, yung Saudi, pinakita lahat ng mga kaharian. I don't know kung nung time na yan pinakita din ni Satan yung future, pero hindi ko alam kung paano niya pinakita. Kung meron ba noong parang projector, parang hologram na biglang lumabas na ganyan, nakita niya lahat. I don't know. Pero sabi dito, lahat. Sabihin mo nga lahat. Lahat ng kaharian, ibig sabihin, lahat ng kayamanan, lahat ng pwede niyang itempt kay Jesus, pinakita niya. Ang sabi niya po kay Jesus, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Tingin niyo po nagsisinungaling dito si Satan? Seryoso siya. Kasi si Jesus po yung kausap niya dito. Sumagot po si Jesus, hindi niya sinabi, sinungaling ka, Satanas. Akin naman niyang pinapakita mo. Hindi. Hindi niya sinabi kay Satan na, pwede ba Satan? Yung pinapakita mo sa akin, ibibigay mo sa akin, akin lahat ng yan. Alam mo ba kung gumawa niyan? Hindi. Kasi alam po ni Jesus, si Satan talaga yung nagmamayari ng mga kaharian na yun na pinakita sa kanya. Tinempt niya si Jesus sa pamamagitan nung pera, nung kayamanan, nung kaharian. Pero anong sabi dito ni Jesus? Sagot sa kanya ni Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kita niyo po kung paano kinonekta ni Jesus, kung gaano konektado sa verse na ito, ang paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa kayamanan, ang pera, kaharian, mga ari-arian. At pinapakita po dito na kapag pinili po natin yung kaharian ng mundong ito, mga kayamanan, pinipili po nating luhuran lahat ng yon at talikuran ng Panginoon. Alam niyo po, kung gusto mo ng effective way para lumayo kay Lord, bibigyan kita ng tip. Habulin mo ang kayamanan. Effective way po yan. Bakit? Kasi marami na pong napalayo ng kayamanan sa Panginoon. Marami na pong taong napalayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ari-arian ng mundong ito. Bakit? Kasi sabi po sa Mateo 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Ibig sabihin, kung kayamanan ang hinahabol mo, mapapunta po doon ang iyong puso. Sabi din po sa 2 Corinthians 4:4, si Satanas ang Diyos ng kasamaan sa daigdig. Ibig sabihin, hindi pa po si Jesus talaga ang naghahari ngayon. Ang naghahari pa po ay si Satanas. Kaya ang pang-tempt niya sa'yo, kung curious ka, tingin mo kaya, paano ako itatempt ng kaaway 10 years from now? Sigurado po ako, isa po sa main na gagamitin niya pa din, kayamanan. Ginamit niya yun kahapon. Ginamit niya yun sa'yo nung isang araw. Ginamit niya sa'yo last year yung kayamanan para itempt ka. Alam niyo po yung totoo, lilipas po ang 5 years, kayamanan pa din po ang gagamitin ng kaaway. Bakit? Kasi alam po ng kaaway, pag kayamanan ang hahabulin mo, hindi ka pwedeng makapamuhay ng buo para sa Panginoon. Uulitin ko po, living for Jesus begins when you stop living for money. Makakapamuhay ka lang po talaga ng all out kay Lord, you will be able to live for Christ kung magkakaroon ka ng decision na Lord, ayaw ko nang mabuhay para sa kayamanan. Gusto ko mabuhay
para sa'yo. Sino po dito willing ka mabuhay para sa Panginoon na? Amen. If you are willing, sigurado po ako, hindi po ako magbibigay sa inyo ng pagpapala. Si Lord ang magbibigay sa inyo ng pagpapala at hahabulin ka ng blessing. Hindi po ito scam kasi personally, ang dami ko pong experience na kayang ikwento sa inyo how the Lord blesses. Pero ang point, totoo po lahat ng to. Second thing po, if you're taking notes, pwede nyo po itong isulat. Since life is daily, surrender to Jesus must also be daily. So kung nais mong mabuhay para sa Panginoon, pangalawang kailangan ay surrender. Sabihin mo nga, surrender. Ang surrender po kay Lord, hindi lang po pang one time. Na nung nakaraang service, nag-altar call na susuko na ako at the rest of my life, ako'y suko na. Actually, mahalaga po ang one-time decision. Mahalaga po, nagre-respond tayo sa altar calls kapag meron pong altar call para magsuko ng ating buhay. Pero alam niyo po, ang surrender ay hindi pang one time lang. Okay lang po ba ulitin mo? Ang surrender ay hindi pang one time lang. So ang surrender po ay hindi pang isang beses lang, kundi ang nais po ni Lord, ito ay daily. Sabihin mo nga daily. Sa mga may asawa po dito, tingin niyo po ba magwo-work ang isang marriage na during ng kasal, sabi ng asawa, sa ngayon ako'y nangangako na kasamahin ka hanggat ako ay nabubuhay. Sa ngayon, hanggat walang karamdaman, ikaw ay magiging asawa ko. Tingin niyo po magwo-work po ba yung ganong marriage? Na hanggang sa ngayon lang. Hindi. Kasi paano kung bukas, sabi sa'yo ng asawa mo, paano kung bukas, hindi ka na masaya? Hindi na tayo mag-asawa. Alam niyo po, merong isang kanta na sikat, yung Through the Years yan. Favorite po yun sa mga videoke. Na-realize po namin mag-asawa habang nagpe-play po yun somewhere sa market or somewhere down the road namin po narinig. Ang pangit pala nung song na yun. Kasi yan sabi po dun sa kanta, as long as it's okay, I'll stay with you through the years. Sabi po doon, hanggat okay, ako yung magsistay sa'yo. Paano kung hindi na okay, di aalis ka na? Parang ganun yung sinasabi ng song na yun, di ba? Parang ang ganda-ganda ng kanta, nakakaiyak, nakakasenti sa mga Gen Z, nakaka-relapse kapag narinig mo yung through the years. Pero, ang totoo po, ang laman ng kanta na yon, as long as it's okay, hanggat okay lang. Alam niyo po, maraming Kristiyano, ganun kay Lord. As long as it's okay. Yung sabi natin sa kanta natin, as long as I'm breathing, I want a reason to praise. Di ba? Sinasabi natin, as long as I'm breathing, pero nung hindi na okay, ayaw mo na. So parang sinasabi mo lang, as long as I'm okay, I've got a reason to praise. Parang gano'n naman yung talaga pinapakita mo sa buhay mo. Di ba? So, ang commitment po na hinihingi ni Lord, ang surrender po na hinihingi ni Lord ay surrender na daily. So, yun mo nga daily. Hindi pag okay lang, hindi pag masaya ka lang, kundi hanggat ikaw ay nabubuhay, hanggat ikaw ay may hininga. Hindi po magwo-work ang isang marriage, ang isang kasal na mag-asawa kayo ngayon tapos nakita mo bukas, iba ng babae yung kinakasama. Tingin niyo po ba magwo-work po yung ganong marriage? Hindi. Bakit? Kasi hindi po yung pwedeng ganong commitment. Alam niyo po, kay Lord, ganun din po. Hindi po mag-work yung commitment na ngayon ka lang nag-decide to surrender, pero bukas hindi ka na surrendered. Alam niyo po ang hinihingi ni Lord? Daily surrender. Sabihin mo nga, daily surrender. Kung ikaw nais mong mabuhay para sa Panginoon, hindi lang po ngayong service ka surrender. Bukas pagising mo, Lord, sinusuko ko sa iyong araw ko. Tulungan niyo po ako, maghari po kayo, pangunahan niyo po ako sa araw na to. Nasusunod na bukas, same prayer na naman, susunod na bukas, same na naman. Daily surrender. Sabi mo nga, daily surrender. Alam niyo po, sinabi ito ni Apostol Pablo, kung hindi ka naniniwala, open your Bible, 1 Corinthians 15:31. Tingnan niyo po yung commitment ni Apostle Paul. 1 Corinthians 15 verse 31. Nakita niyo po? Magsabi ng amen na nakakita na. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay. Ano po sabi sa inyo? Araw-araw. Sa ibang translation, walang araw na hindi ako namamatay. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Sabihin mo nga, ako'y araw-araw. Ibig sabihin po, kalooban pala ng Diyos na tayo po araw-araw magsuko ng buhay sa Kanya. Araw-araw mamatay sa atin pong mga sarili. Kasi ang pamumuhay po para sa Panginoon,
Hindi lang pang ngayon, kundi habang buhay. Sabihin mo nga habang buhay. Pag sinabi nating habang buhay, habang ikaw ay humihinga, habang ikaw ay nandito sa mundong ito, mamumuhay ka para sa Kanya. Iba-iba po ang bawat araw, pero kapag pare-parehas ang surrender mo bawat araw, yun po yung totoong living for Jesus. Kaya nga po hindi pwedeng yung surrender mo kahapon, yun pa din ang surrender na pinagmamalaki mo bawat araw. Yung surrender na ginawa mo 2 years ago, 3 years ago, yun lang yung babalikan mo bawat araw, yun lang yung aalalahanin mo. Hindi po ang nais po ni Lord, araw-araw nagsusuko ka ng buhay. Sinusuko mo yung bawat araw mo sa Panginoon. That's living for Jesus. Pangatlo po, if you're taking notes, sulat niyo po ito, you cannot live for Jesus if you don't listen to Jesus. You cannot live for Jesus if you don't listen to Jesus. So, imposible po na mamuhay ka para sa Panginoon. Kung ikaw ngayon nag-desire ka na mamuhay para sa Panginoon, imposible po yung mangyari kung hindi ka na nakikinig sa Kanya. Kasi nasabi mo, Lord, willing po akong mamuhay para sa inyo. Sabi ni Lord, anak, gawin mo yung bagay na ito. Manalangin ka, kausapin mo ako. Hindi, Lord, ako may gagawin pa kasi ako. Tingin niyo po, living for Jesus po ba yung ganon? Hindi. Kasi living for yourself, yon pagka ganon. Sabi ni Lord ulit sa'yo, anak, gawin mo to. Hindi, Lord, meron pa akong ibang gagawin. Living for Jesus po yon? Hindi. Living for yourself po yun. So, imposible po na mamuhay para sa Panginoon nang hindi mo na pinapakinggan ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, Lucas 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi nyo naman ginagawa ang aking sinasabi? Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi sa iyo ni Lord ng mga nakaraan. Pero kung totoong Lord mo si Jesus, handa kang mamuhay para sa Kanya, gagawin mo yung sinasabi niya. Ngayon, some of you, iniisip mo, ano bang sinasabi sa akin ni Lord? Wala naman ako naririnig. Yan. So, kung wala kang naririnig, baka kailangan mo lumapit sa Kanya in prayer. Baka kailangan mo balikan yung Word of God. Baka gabukin na po yung inyong mga Bibles sa bahay, hindi mo na nabubuklat. At magtataka ka, Lord, ba't hindi ka nangungusap sa akin? Ang tanong sa'yo ni Lord, ba't di mo binubuksan yung salita ko? Naghahanap ka ng salita ng Diyos, ng pangungusap ni Lord para gawin mo, hindi mo naman binubuksan yung salita niya. Diyan na po nakasulat yung dapat mong gawin. Ngayon, ang point, kung sinasabi mong mamumuhay ka para sa Panginoon at hindi mo na siya pinapakinggan, imposible po yun na mangyari makapamuhay ka para kay Lord. Kung nakakita ka po sa church ng mga yung katabi mo, nakakita ka ng namumuhay para sa Panginoon. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen? Amen. Alam mo kung paano yan ginagawa ng katabi mo? Inaalam niyan bawat araw kung ano ang nais ipagawa ng Diyos sa kanya. Nagbubukas siya ng Bible. Amen. Hindi yan sinasarahan agad. Binabasa muna niya at minemeditate. Amen. Kinakausap niyan si Lord bawat araw. Amen. So, kaya yun nakakapamuhay kay Lord kasi inaalam niya ng nais sabihin ng Diyos sa kanya bawat araw. Ngayon, si Lord po, alam niyo po ba ang Diyos natin in DPP? Meron pong exam, yung pamangkin po ni Madge, yung isang araw na nakalagay po doon ay false, sabi doon, natutulog ang Diyos, kaya, ay true pala, no, ang sagot po nung ni Colin ay mali. Ang sabi po kasi doon ay, natutulog ang Diyos, kaya hindi niya naririnig minsan ang ating panalangin. Sabi nung bata, mali, kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Alam niyo po yung sagot ng teacher niya? Tama. Kaya mali po siya sa point na yun. Natutulog daw ang Diyos minsan. Siguro ang hugot ay yung kanta, natutulog ba ang Diyos? So, ang Diyos po natin, actually hindi po natutulog kasi hindi po siya napapagod. At hindi rin po siya bulag. Ang Diyos po natin nakakakita, ang Diyos po natin nakakarinig. At hindi rin po siya pepe. Ang Diyos po ay nagsasalita. Sa katunayan, ang tawag po kay Jesus ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, kaya siya salita ng Diyos kasi gusto niyang magsalita sa iyo palagi. Sabi mo sa katabi mo, nagsasalita ang Diyos. Sabihin mo sa kabila na hindi mo unang pinili, makinig tayo. Alam niyo po ba si Lord? Kung iniisip mong daldal naman itong katabi ko, hindi na ako nakarinig ng maayos. Lagi na akong chinika. Alam niyo po, pangit man sabihin yung madaldal, pero si Lord higit pa po sa madaldal kasi gusto niya lagi magsalita sa'yo. Lagi po siyang may gustong sabihin sa'yo, pero
Ang tanong, ikaw ba'y handang makinig? Sino po dito handa ka makinig kay Lord? Kahit saan po yan, naglalakad ka, nasa CR, nagpe-pray, nagbabasa ng Word of God, nagsuscroll sa Facebook. Alam niyo po, kahit may time ganun, nagsuscroll ka, nagsispeak si Lord, anak, mag-pray ka. Anak, tama na muna yan, basahin mo yung Word ko. Sino po dito naranasan mo ng kausapin ni Lord na ganun? Nagsuscroll ka, Lord, di ka kita iniisip ngayon, tapos sinaabala mo ako dito. Si Lord po, patunay po yan, nagsasalita siya. Kahit ikaw may iba kang ginagawa, gusto niya, nakausapin mo siya, magbasa ka ng salita niya. Personally po, isa po sa napakalakas na way na mangusap sa akin si Lord kapag ako po'y nasa CR. Whether po'y naliligo, umiihi, dumudumig, effective po talaga. That's for me, hindi mo kailangan gayanin yon. Pero hindi ko po alam kung bakit. Habang iniisip ko po yon, na-realize ko, siguro dahil ito yung lugar na wala akong ibang iniisip, kundi tapusin lang yung gagawin ko. Wala akong ibang goal dito, kundi matapos lang to, okay, makaligo, makaihi, makadumi, yun lang. Tapos, wala din. Usually po, hindi po ako basta nagdadala ng phone. May time nagdadala ko ng phone sa CR, pero madalang yun kasi napapatagal ako sa CR pag dala-dala ko yung phone ko. Yun po yung lugar na hindi po ako distracted, focus, relaxed. Kaya iniisip ko, siguro, kaya yun yung lugar na madalas nagsispeak si Lord. Kasi, ayun yung lugar na tahimik at relax ako. So, kailangan mong alamin paano ba mangusap sa'yo si Lord. May time, hindi ko alam kung paano nangungusap sa'yo si Lord, pero kung aalamin mo, magugulat ka na grabe si Lord, willing siya laging mag-speak. Dapat handa yung tenga mo, handa yung notes mo, kasi handa si Lord magsabi sa'yo ng mga bagay na gusto niyang sabihin. Naghahanap ang Diyos ng makakausap. Kung ikaw, pagpunta mo sa isang lugar, wala kang makausap dito, gusto ko nang makausap. Kung naghahanap ka ng makakausap, alam niyo po ang totoo, mas naghahanap si Lord ng makakausap. Ang tanong, willing ka bang makinig sa Panginoon? Amen. Kung willing ka, ang totoo, mas willing si Lord na magsalita. Sabi po sa Job, sa Job 33:14-15. Sige po, tingnan niyo po ang pagnanais ni Lord na magsalita sa iyo. Sa Job chapter 33, verse 14-15. Magsabi ng amen, nakakita na. May isa na po nakakita. Basahin po na nakakita. Job 33, verse 14-15. Yung iba iniisip kung may Job ba siya. Magsabi ng amen na nakakita na. Yan. Job 33 verse 14-15. Sapagkat ang Diyos ay, ano pong sabi? Nagsasalita sa isang paraan at sa dalawa, bagaman sa tao'y hindi ito nauunawaan. Ang Diyos daw po ay nagsasalita. Sabi mo nga nagsasalita. Pag sinabing nagsasalita, tapos na po ba ito? Nung nakaraan lang po ba ito? 10 years ago lang po ba ito? Kailan po ito? Ngayon, sa kasalukuyan, nagsasalita ang Diyos. Sabi mo sa katawa, nagsasalita ang Diyos. Sa verse 15, ito daw po yung mga paraan. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagkakaidlip ay dumating sa mga tao, habang sila'y natutulog sa kanilang mga higaan. Imagine, sinasabi po dito, kahit tulog ka, tinan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, nagsasalita si Lord. So, hindi para konsintihin niyang katabi mo, amen? Kundi para sabihin, kahit sa panahon na tayo'y himbing na himbing, kahit sa panahon na tayo ay nasa CR, kahit sa panahon na tayo'y naglalakad, nasa jeep, nasa eskwelahan, ang Diyos ay nagsasalita. Sabihin mo nga, ang Diyos ay nagsasalita. Ang kailangan po natin, makinig. So, yung mga sabi mo, makinig. Sino po dito excited kang malaman ang sasabihin sa iyo ni Lord after nito? Amen. Buksan mo ang iyong tenga. Alam niyo po, nung isang araw, may isang bagay po na sinabi po sa akin si Lord na gawin. Ako po'y kabang-kaba kasi iniisip ko, Lord, pag ginawa ko to, ganito, ang dami kong consideration. And then, in my mind, I was telling God, Lord, kung ikaw nga to, sige nga po, i-confirm mo. Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko, may nakita po akong verse in my mind, nag-pop ng napakabilis. Pag-pop po nun, binuksan ko yung Bible at tiningnan ko po. Alam niyo po yung laman ng Bible, nung verse na yun, to you it is commanded. Gulat na gulat po kasi grabe naman yun, Lord. Okay na, sure na. Sige na, gagawin ko na to yung sinasabi mo. So,
si Lord po, handa po siyang mag-speak. Some of you nakakita ka ng visions before, pero dahil sinarado mo ang iyong tenga kay Lord, wala ka na makita. Some of you, clear nangungusap si Lord sa tenga mo before, sa iyong heart, sa iyong mind. Pero dahil sinarham mo na yung sarili mo sa pakikinig sa Panginoon, ay hindi ka na makapakinig ngayon sa Kanya. Alam niyo po, ang nais ni Lord, ibukas mo ang iyong puso. Sabihin mo nga sa sarili mo, open your heart self. The Lord is willing to speak. Naghahanap po siya ng handang makinig. Magsabi ng amen ang handang makinig kay Lord. Amen. So, ang hinihingi po ni Lord, makinig tayo sa Kanya, sundin natin siya kasi yun po ang meaning ng pamumuhay para sa Panginoon. Again, kung willing ka to live for Christ, you have to listen to Christ. If you want to live for Jesus, you have to listen to Jesus. Kasi, yung point number 3 po natin, you cannot live for Jesus if you don't listen to Jesus. Last na po ito and then we are gonna pray. If you're taking notes, write it down. Without the Spirit of Jesus, it is impossible to live for Jesus. Magsabi nga po ulit ng amen ang nagnanais sumunod sa Panginoon. Mamuhay para sa Panginoon. If you're desiring that, again, imposible pong mangyari yon without the Spirit of Jesus. Sino po dito, aminado ka, mahirap mamuhay para sa Diyos? Yung katabi mo nga lang, yung katabi mo ngayon, nahihirapan ka ng mamuhay para sa Diyos. Kasi ino-offend ka, dinidiscourage ka minsan, dinidistract ka pag nasa church. Yan. So, yung katabi mo pa lang yon. Paano pa yung ibang mga kasama mo sa church, sa bahay, distraction mo sa work, distraction mo sa school. Ang dami pong way, ang dami pong reason para mahirapan tayong mamuhay para sa Panginoon. Tingin niyo po, alam po ba ni Lord na mahirap mamuhay para sa Kanya? Amen. Hindi po, bingi ang ating Diyos, di siya bulag. Nakikita niya na hirap ka. Tingnan mo nga yung mukha nung katabi mo kung halata bang hirap na hirap. Hindi, no? Amen? Hindi, di ba? Ang fresh pa din. Sino po dito fresh ng katabi mo? Di ba? Iisa yung sumagot. Yung pang walang katabi. Yan. So, kita mo na, yung katabi mo, hirap na hirap yung mamuhay para sa Diyos. Alam niyo po yung totoo? Yung Diyos natin, alam na mahirap yan para sa'yo. Kay Lord, makakanta natin, walang mahirap sa'yo. Pero para sa katabi mo, mahirap para dyan. Amen? Alam niyo po kung bakit ko ito sinasabi? Dahil ang totoo po, binigyan ka ni Lord ng katulong para magawa mong mamuhay para sa Kanya. Sino po dito kilala mo ang katulong na binigay ni Lord? Ano pong pangalan niya? Holy Spirit. Yun po yung magandang balita. Kahit nahihirapan ka mamuhay para sa Kanya, kapag alam mong mayroon kang katulong, mas madali na yan. Sino po dito nakaranas ka ng mahirap na sitwasyon sa buhay mo, tapos kahit alam mo wala namang maitutulong yung kasama mo, masaya ka lang na nandun siya. Naranasan niya po yon? Yung parang presensya lang ng kung sino mang tao, kahit alam mo hindi naman siya makakatulong, pero masaya ka. Presensya pa lang yun. Alam niyo po ang totoo, yung presensya ng Holy Spirit nasa iyo palagi. At hindi lang yun, hindi lang presensya ang nasa iyo, yung tulong niya, handa niyang ibigay. Alam niyo po ang sabi, buksan niyo po ang inyong mga Bible, John 14:26. Pangako po ito ni Jesus. Juan chapter 14, verse 26. Sabi po ni Jesus, subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa iyo ng lahat ng aking sinabi. Sa translation ko po na ito, mang-aaliw ang sabi. Sabi mo nga, mang-aaliw. Ibig sabihin, sa mga panahon na ikaw ay discouraged, mga panahon na ikaw ay malungkot, ang Holy Spirit naririyan. Pero sa ibang translation, sa footnote po ng aking Bible, nakalagay po doon katulong. Sabihin mo nga katulong. Marami po mga tao, ayaw po nila yung position na yun sa buhay na maging katulong ka ng kung sino mang tao or tulungan mo yung isang tao. Marami po mga tao ayaw yun, pero alam niyo po ang Holy Spirit, pinili po niya ang role na yun. Kasi ganun kakamahal ng Diyos. Sabihin mo sa katawa, mahal ka ng Diyos. Naririyan ang Holy Spirit para sa'yo. Sino po dito, alam mo, tinutulungan ka ng Holy Spirit lagi? Yan yung balikan mo palagi.
Oo, mahirap mamuhay para sa Panginoon. Oo, ang daming beses kang hinihila ng kaaway palayo sa Diyos. Pero dahil ang Holy Spirit ay nasa iyo, kaya mo. Sabi mo sa kanila mo, kaya mo. Sabi mo sa kabila, kaya natin. Yun po yung totoo. Ngayon, if you're desiring to live for Jesus, the Holy Spirit is living inside of you. Sabi pa po sa Romans 8:26. Sige nga po, open your Bible para pwede mong panghawakan ang verse na ito, Romans 8:26. Every time na nahihirapan ka, ito ang iyong tandaan. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong. Sabi mo nga, tumutulong. Sa ating kahinaan, sabihin mo kahinaan. Sino po dito aamin ka na malakas yung mga kahinaan mo sa buhay mo? Yung mga kahinaan mo, kung ano yung kahinaan ko, yun yung malakas. Kung ano yung kalakasan ko, parang yun yung mahina sa akin. Alam niyo po ang totoo, kung malakas ang kahinaan mo sa buhay mo, parang ang gulo pong isipin, no? Kahinaan tapos malakas. Alam niyo po yung totoo, mas malakas po ang Holy Spirit na naninirahan sa loob mo. Ang sabi dito, kung ano yung kahinaan mo, yung Holy Spirit, siya po ang tutulong sa iyo sa mga bagay na yon. Ngayon, ang problema lang po kung bakit hindi tayo matulungan ng Holy Spirit, dahil una, hindi natin kinikilala yung ating kahinaan. So, bigyan ko po kayo ng quick step. 3 letters po ito para madaling tandaan. Say. Sabihin mo nga, say. S-A-Y. Una, para matulungan ka ng Holy Spirit, you have to see your weakness. Hanggat hindi mo alam yung kahinaan mo, hindi ka kayang tulungan ng Holy Spirit dyan. Hindi ko alam kung naranasan mo nang tulungan ka ng isang tao, sa iniisip mo, magaling ka naman dyan, tapos tutulungan ka dyan. Ano mararamdaman mo? Ma-offend ka kasi tingin mo malakas ka doon. Halimbawa, magaling ka sa math, taas ang kamay na magagaling sa math. Amen. Magsabi ng amen ang magaling sa math. Amen. Come on. Kunwari, magaling ka sa math, tapos yung classmate mo, tinuturuan ka. Ganun gagawin mo diyan. Anong nararamdaman mo? Para ma-offend ka, minamalit ako ni Ray. Yan. Or magaling ka sa English, magsabi ng amen ang mga English speaking. With accent. Amen. Tapos tuturuan ka ng tao about English para ma-offend ka. Alam niyo po ang totoo, ang Holy Spirit binigay bilang katulong mo hanggat hindi mo na nakikita na kailangan mo ang Holy Spirit. Every time na pag-uusapan ng Holy Spirit, ikaka-offend mo yun. Bakit? Kasi hindi mo nakikita na kailangan mo ng tulong. Kailangan nung makita ang iyong kahinaan. Sino po dito, alam mo meron kang kahinaan sa buhay mo? Kung alam mo yan, makikita mo din, kailangan mo ng tulong ng Holy Spirit. Pwede bang sabihin mo yan sa sarili mo? Kailangan ko ng tulong ng Holy Spirit. Yun yung una, see your weakness. Pangalawa, admit you need help. Admit that you need help. Kapag hindi ka aminado na kailangan mo ng tulong, mahirap kang tulungan. Naranasan niyo na po bang tulungan ng isang taong ayaw namang tulong? Ayaw magpatulong. Mahirap pong tulungan ng isang taong ayaw magpatulong. Nadapa, ay hindi, ayos lang ako. Di ba? Nadapa na nga, nasakta na nga, ayaw pa magpatulong. Hirap na nga sa sitwasyon, ayaw pang magpatulong. Alam niyo po, si Lord madalas gusto niyang tumulong. Pero hanggat ikaw hindi mo kayang i-admit na kailangan mo ng tulong, hindi ka niya kayang matulungan dyan. Hirap ka na sa problema, hirap ka na sa kasalanan na yan. Pero ayaw mo pa ding aminin sa Diyos na kailangan mo ng tulong. Mahirapan kang tulungan ng Holy Spirit. Naalala ko po, nung unang beses po ako nag-aaral ng computer, first year high school. Dahil yung classmates ko po, sila po'y nasanay, at nung turuan ng computer, ako po'y absent kasi nagkasakit ako noon, feeling ko ako'y naiwan. Kaya first year high school, meron po kaming project, may assignment kami. So, i-research daw to, ipa-print daw, dadalhin daw sa school. Alam niyo po yung ginawa ko, dahil ayaw kong humingi ng tulong, pumunta ako ng computer shop, at gusto kong ipakita marunong ako mag-computer. Nag-research nga ako, hinanap ko yung assignment. Nalimutan ko yung assignment. Paglabas sa Google, kinlik ko lang yon at sabi ko sa tao sa computer shop, pa-print nga po nito. Ganyan. So pagka-search ko, paglabas ng result, pinapaprint ko na agad. Di ba yung gagawin mo dapat, ilalagay mo sa Word, sa Google Docs, or sa Microsoft Word during that time. Ika-copy-paste mo, tapos saka may papaprint. Nung time na yon, dahil hindi ako aminado na kailangan ko ng tulong, ginawa ko, pagka-search ko, paglabas ng result, sabi ko, pa-print nga po nito. Sabi nung tao sa computer shop, alin dyan? Ganyan, alin dyan?
Screenshot na lang. So, alin dyan? Sabi ko, ito po, yan, na lahat ng yan. Sabi ko. So sabi niya, ganito yung gagawin mo, i-highlight mo. Ginawa niya ng mabilis, pero sinabi niya sa akin, i-highlight mo. Right-click mo, tapos click mo yung copy, i-paste mo dito. Tapos yan, pwede ko na yung i-print pag nandyan. So ginawa niya, pinrint niya. Pag alis niya, inulit ko yung ginawa niya, hin-highlight ko. Tapos ni-right-click ko, nawawala, hindi siya ma-highlight. Naranasan niyo ba yun minsan? Hindi ko alam kung naranasan niyo yun nung nag-aaral ka mag-computer. Ang hindi ko alam, kailangan ko pa siya i-click dun sa word na hin-highlight ko. So parang inisip ko nun, grabe hiyang-hiya ako sa loob ko kasi ayaw ko pang humingi ng tulong. Ayaw ko pang mag-admit, kailangan ko nga ng tulong. Alam niyo po ang totoo, minsan, kailangan kang ipahiya ni Lord para makita mong kailangan mo ng tulong. Sino po dito naranasan mo ng mapahiya? Alam niyo po kung ba't niya pinapakita ni Lord para ipakita sa iyo kailangan mo ng tulong. At yun yung katotohanan, you need to admit, if you want the help of the Holy Spirit, you have to admit, Lord, kailangan ko ng tulong. Tulungan niyo po ako. Kaya ka hindi magtagumpay sa pinagdadaanan mo na yan, sa paghihirap na yan, sa kasalanan na yan, kasi baka kailangan mong aminin sa Holy Spirit, Lord, I need your help. And lastly, letter Y, you need to yield to Him all the time. Yield to Him. Sabihin mo nga, yield to Him. Ibig sabihin po ng yield, it means dependent, surrender, sumandal ka sa Kanya palagi, alalahanin mo palaging kasama mo siya. Alam niyo po, pag kinalimutan niyo ito na ang Holy Spirit nasa sa iyo, yun po ang dahilan bakit hirap na hirap kang mamuhay para sa Panginoon. Alam niyo po ang totoo, hindi porque ako yung nakatayo dito, madaling mamuhay sa akin, mamuhay para kay Lord, para sa akin. Ang totoo po, kung gaano ka nahihirapan, ganun din po ako. Kasi parehas po tayong tao. Yung nakikita niyo pong leaders, mga nagpipreach, mga nagpe-pray, mga nagsi-street preaching, hindi po sila some special individuals. Pare-parehas po tayong tao. At lahat kasama yung katabi mo, mahirap para dyan mamuhay para kay Lord. Sino po dito, aminado ka mahirap mamuhay para kay Lord? Amen. Kung aminado ka, alam niyo po yung kailangan mong gawin. Bawat araw, dumepende ka sa Panginoon. Sabihin mo nga, yield to Him. Ito po yung good news. Kung hirap kang mamuhay para sa Panginoon, ang Holy Spirit naririyan palagi. Tandaan mo yun, itatak mo yun sa iyong isipan para magawa mong mamuhay para sa Panginoon. Sino po dito, handa ka ng mamuhay para kay Lord? Amen. Again, unang bagay po, review tayo. Living for Jesus begins when you stop living for money. Nais po ni Lord, i-surrender mo yan. Second thing, since life is daily, surrender to Jesus must also be daily. Third thing, you cannot live for Jesus if you don't listen to Jesus. So makikinig na po tayo kay Lord. Amen. And lastly, without the Spirit of Jesus, it is impossible to live for Jesus. Tayo nga po lahat ay tumayo. And as you stand, hayaan po na magkaroon ng postura ang atin po mga puso na kausapin si Lord ngayong oras na ito to really just surrender to Him. Father, we are here right now at amin pong kinikilala na kayo po ang Diyos na lumikha sa amin at naalalaman po ninyo kung gaano kahirap para sa amin ang mamuhay para sa iyo. Lord, here are your people. Come on, if you're willing to live for Jesus, simulan mo siyang kausapin na, Lord, handa akong mamuhay para sa iyo. Pero Lord, ito yung mga hadlang. Hindi ko po alam kung ano yung mga kahadlangan na yan, pero okay lang ba? Kausapin mo si Lord ngayon, sabihin mo sa Kanya yung mga kahadlangan na yan. Lord, ito yung hadlang, bakit di ako maka-all out sa iyo? Pwedeng kasalanan yan, pwedeng galit, pwedeng sama ng loob, pwedeng some of you, tao yan na pumipigil sa iyo para hindi makapag-all out kay Lord. Some of you, mga bagay ng mundong ito or kayamanan ng mundong ito. Ngayong oras na ito, just decide to surrender that to the Lord. Lord, we choose to surrender today. Some of you, kailangan mong humingi ng tawad at magsisi sa lahat ng panahong minahal mo ang kayamanan, minahal mo ang bagay ng mundong ito, mga pangarap mo, minahal mo ang tao kaysa kay Lord. Just speak that prayer of repentance. I believe that an army is rising up from this church na hindi mamumuhay para sa kanilang sarili, hindi mamumuhay para sa kayamanan, hindi mamumuhay para sa mga sariling gusto, kundi mamumuhay para sa Panginoon. At gusto kong sabihin sa iyo, ikaw yon na nire-raise up ka ngayon ng Panginoon. Father, raise up that army that lives for you and not live for money, God. Lord, kami po'y naririto at nakikita niyo po ang pagsuko ng lahat. Patawarin niyo po kami sa lahat ng panahon na minahal po namin ang kayamanan more than you. Lord, nais po namin kilalanin na ikaw ay higit sa lahat ng bagay na mayroon po kami sa mundong ito. Higit ka sa 50,000,
higit ka sa 100,000, higit ka sa 1,000,000 piso. Lord, higit ka sa bahay at lupa. Higit ka sa kabuhayan, higit ka sa negosyo, higit ka sa trabaho, higit ka sa anumang bagay sa mundong ito. Kaya Lord, we are here, we are living to live for your name and for your glory. Come on, habang kinikilala po natin ang katotohanan po na ito na sa Diyos tayo mamumuhay para sa Panginoon. Right now, just start to acknowledge His name. Na higit ang pangalan ng Panginoon sa anumang bagay ng mundong ito. Come on, just sing this right now. Higit sa kalangitan, ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng Come on, some of you, kailangan mong gawing panalangin ang kantang ito. Habang ikaw ay sumusuko, awitin mo sa Diyos. Higit sa kalangitan, ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap. Come on, make this your prayer today. Lord, ang ngalan mo ay higit sa kalangitan. Lord, higit sa anumang kayamanan, higit sa pera. Lord, higit sa anumang bagay ng mundong ito, Panginoon. Higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Come on, acknowledge this right now. Mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Come on, declare this right now. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat. Come on, mula sa iyong puso, hayaan sa pag-awit mo ito, sabihin mo talaga ito sa Panginoon. Ngalan. Yes, Lord. Ang pangalan mo'y higit sa anumang bagay ng mundong ito. Higit ka sa kayamanan. Higit ka sa pera. Lord, higit ka sa kasikatan. Lord, higit ka sa anumang bagay na kayang ialok ng kaaway. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, kinikilala namin na ang pangalan mo ay higit sa lahat. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Come on, minsan pa. Ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Come on, minsan pa. Make this your prayer of surrender to the Lord. Higit sa kalangitan, ngalan mo'y higit pa sa Come on, some of you, kailangan mong totohanin ito na isinusuko mo ang pangarap mo sa Panginoon. Higit sa Surrender every desire that you have right now. pangarap ko. Come on, make this your prayer of surrender to the Lord. Ng Diyos, higit
higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Hindi ko alam kung ano ang mga pangarap mo sa buhay. I don't know kung ano yung mga bagay na pilit mong pinagkakanais-nais mula nang ikaw ay bata. Ngayong oras na ito, take this moment to surrender that to the Lord. Lord, ito yung mga pinangarap ko, ito yung mga ninais ko. Lord, sinusuko ko ito sa iyong paanan. Some of you, kayamanan talaga yan. Some of you, malaking ipon. Some of you, bahay. Some of you, magandang trabaho, maayos sa pamilya. Alam niyo pong totoo, mas gusto yan ni Lord ibigay sa iyo kaysa gusto mo yan. But right now, God is saying, surrender that to me. Come on, speak that prayer of surrender. Lord, sinusuko ko po ito sa iyong paanan. Isinusuko ko po ito sa iyong harapan. Lord, I surrender every desire for money. Come on, some of you, God is breaking that curse of mammon in your life. Ang sumpa ni mammon sa buhay mo. Come on, God is breaking that as you surrender that sin, as you surrender that desire for money. Come on, just speak that prayer of surrender. I believe God is moving. He is breaking generational curses right now. Hiramasokarabakaya. Lord, as we surrender, God, break every chain of poverty. God, break every chain, Lord, of mammon in the name of Jesus. Come on, surrender. Just surrender that right now. Lord, we surrender this desire for money. Lord, forgive us. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng panahon na ninais namin ng kayamanan more than desiring your kingdom. God, we surrender it to you, God. Lord, take this desire. And right now, God, break these chains of mammon. Come on. The Lord is breaking that over your life. Lord, we break every generational curses of mammon. Come on, some of you need to declare that. I break every curse of mammon. I break every curse of poverty over my life. Lord, I break every curse of desiring for money, every curses of debt, every curses of lack. Come on, God is breaking that over your life. Lord, I command right now, every mammon to go. Leave these people right now, every poverty, lahat ng nagnanakaw sa iyong kayamanan, sa iyong resources. God is breaking that as you surrender that to the Lord. Come on, if you believe that, just yield to Him right now. Maniwala ka, God is doing something right now. He is breaking those chains. Come on, break right now. Every chains be broken. Every mammon, every poverty, break right now in the name of Jesus. Come on, break in the name of Jesus. I command every mammon to go. I command those poverty to leave in the name of Jesus. Come on, renounce that. Just reject that right now. I believe some of you, breakthrough is coming as those demons, those curses are leaving your body right now. Lord, I break all these curses. I decree and declare that Revival Hub and everyone in Revival Hub will prosper in your name. Na hindi namin kailangang habulin ng kayamanan. And Lord, I pray that you will break every chain of mammon. Come on. I command every poverty to leave. I command every mammon to go in the name of Jesus. Up and out in Jesus' name. Come on, lose your grip. Lose your grip in Jesus' name. Kung ikaw yung tao na nararanasan mo laging pagnakawan ng kaaway, may dumarating na provision pero laging nawawala ka agad. Come on, those are spirits that steal your resources. And if you believe today na kayang wasakin niya ng Panginoon, God is gonna break that sa iyong kinatatayuan. Mag-yield ka lamang sa Kanya. I know that some of you, God is breaking those chains and breakthrough is coming after this day. God, we break these chains of poverty. I break every curses of lack. Lahat ng nagnanakaw sa aming mga kabuhayan, lahat ng ito'y aming winawasa. Come on, some of you need to command that na lumaya sa buhay mo. Utusan mo yan. Lord, inuutusan po namin ang mga espiritu nito na nagnanakaw na lumaya sa aming mga katawan. Lord, ang spirito ng karamutan, spirito, Panginoon, ng pagiging makasarili, ng pagiging gahaman, lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong binibitawan at winawasak sa inyong paanan. And God, every curse of lack and poverty, let it break right now. Come on, poverty has to go. Up and out in the name of Jesus. Lose your grip upon God's people. I decree and declare that you have no power. You have no power. I plead the blood of Jesus over you. And you have no right. Every spirit that steals their money from their bank account, from their wallets, from their salary, I command you to go in Jesus' name. Lose your grip and go in the name of Jesus.
And I decree and declare that every curse be reversed into blessings in Jesus' name. Lahat ng sumpa na dumaloy sa aming pamilya, sa aming mga ninuno, lahat ng ito aking inaangkin na ito'y binabaligtad ng Panginoon patungo sa pagpapala. God, I decree and declare your blessing to flow, and not just blessing, God, but a faithful heart. Lord, ninanais po namin, Panginoon, na kami po ay maging tapat sa iyo. Come on, ask that heart from the Lord. Ask that heart from the Lord right now. Lord, nais ko po ang puso na tapat. Come on, some of you need to ask that from the Lord para pagdating ng pagpapala, hindi pa rin pagpapala ang hahabulin mo. Sa halip, mas lalo kang magiging tapat sa Panginoon. Lord, right now, I pray that you will even remind your people, Holy Spirit, remind your people of all the times na kami po'y naging tapat sa inyo, tapos nag-provide po kayo sa amin. Lord, build that trust in our heart para kami po'y maging tapat sa lahat ng mga natitirang oras ng buhay namin. Lord, we want to live for you, and here is our life. Lord, we surrender it to you. Can you just pray that prayer right now? Panalangin mo yung panalangin na yun ngayong oras na ito na isinusuko mo muli ang lahat-lahat sa iyong buhay. Come on, just surrender right now. Lord, I surrender my life to you. Lord, sinusuko ko sa inyo ang buhay ko, lahat ng natitirang oras ng aking buhay. Nais kong mabuhay para sa iyo, Panginoon. Hindi para sa aking pangarap, hindi para sa kayamanan, hindi para sa aking mga gusto, hindi para sa aking mga naisin, kundi para sa iyo na lamang. Lord, I'm asking for your grace today. Lord, hinihingi ko po yung biyaya ninyo para sa simbahan na ito. I'm desiring to see a church, Lord, that does not live for ourselves, God, but live for you, for other people. Lord, nais po namin ng simbahan na yon na ang bawat mga taong pumapasok ay mamuhay talaga para sa iyo. Dahil Lord, naniniwala po kami po ay nire-raise up niyo as an army na tatayo para sa inyong pangalan at hindi para sa mga naisin po namin at pangarap. Lord, do that. Kinikilala din po namin kayo, Banal na Espiritu, na nasa aming kalagitnaan at nasa aming buhay. Come on, just acknowledge the Holy Spirit na namumuhay sa loob mo. Tulad ng pinag-usapan natin, ang Banal na Espiritu ay binigay sa iyo para ikaw ay tulungan. Posible ng mga nakaraan, nalimutan mo ng Holy Spirit or namumuhay ka bawat araw na nakakalimutan mo ang Banal na Espiritu ay nariyan para tulungan ka. Ngayon po ang oras na manumbalik ka para muling kilalanin ang Banal na Espiritu. I want just talk to the Holy Spirit right now. Holy Spirit, kinikilala po namin na kayo po ay nasa aming katawan, namumuhay sa aming mga espiritu. Patawarin niyo po kami sa lahat ng panahon na hindi po namin kayo kinausap, ni hindi namin kahiningan ng tulong. And right now, we decide to see na kami po'y mahina kung wala po kayo. Ang dami po namin kapalpakan, ang dami namin kalokohan na ginawa. That is without you, God. But right now, Holy Spirit, we acknowledge. Nais po namin kilalanin na kayo po'y namumuhay sa loob namin at nais po namin dumipendeng muli sa iyo. And Holy Spirit, we ask right now that you will continue strengthening us. Strengthen us so that we can be able to live for Christ after this day. We acknowledge you, we admit that we need your help, and we yield to you, God, from this day on forward. Come on, just edify yourself in the Spirit right now. Simulan mong manalangin sa Espiritu. Ang sabi sa salita ng Diyos, as you pray in the Spirit, the Holy Spirit edifies your soul. Come on, kung kaya mong manalangin sa Espiritu, just pray in the Spirit right now. Let's fill this place with the atmosphere of the presence of the Holy Spirit. Hera la 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 ya. La 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 ya. Hora babaya. La 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 babaya. Go edify yourself in the Spirit. Hora babakaya. Come on. Just release it right now. Habang ikaw ay nananalangin sa Espiritu, pinapalakas mo ang iyong Espiritu. Hora la 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 baya. La 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 ya la. Hera la 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 ya. Hera baba ya. Hera la baba bakode. Horo la bobosto korolo ya la 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 ya. Kina la la baba ya la la baba ya. Hora la baseka la 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 la. Hera la 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 ya shone. Hora baba baba bashora la baba kara la 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 la. La la mashola la 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 la. Kina la la baba shata la la baba kara la baba koye. Kora
Oh God, strengthen us, Lord, as we depend on your Spirit every single day, God. Nais po naming dumepende sa iyong Spirito, sa iyong magagawa bawat araw sa aming mga buhay. Lord, we wanna live for your name, God. We wanna live for your glory. Kirababababa, saralababakaya, koralabababa, seralalalalalalalaya, ralababaya. Yerababababa, saralababakaralababakaya, lalalala. Kalangitan, ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. One more time to sing this to the Lord right now. Ang ngalan ng Diyos. Yes, Lord. Higit sa kalangitan ng iyong pangalan, Panginoon. Higit sa anumang bagay sa mundong ito. Itinataas po namin ang iyong pangalan. Herababasoralalala. Pangarap ko. Come on, for the last time. Pangalan ng Diyos. Higit. Come on, habang nakataas ang iyong kamay, dakilain mo ang pangalan ng Panginoon. Higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos. Come on, let's give praise to the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, we give you glory. We thank you, God. We honor you. We praise you. Sino po dito ang handang mamuhay para sa Panginoon sa natitirang oras ng buhay niya? Amen. Let's live for the Lord. Can we declare to ourselves, I am living for Christ till the end of my life. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, let's give glory to the Lord. Let's worship the Lord.